Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na, bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ay mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig ngunit hindi magsasalita, at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat, and happy All Souls Day, a blessed All Souls Day. Ngayon pong araw na ito
ang ating pong channel, ang TV Maria, at lahat po ng mga simbahan po ngayon ay kasama po kayo sa panalangin para po sa lahat ng ating mga mahal sa buhay na yumao o nauna na po sa kabilang buhay. We pray for all the poor souls in purgatory, and we pray also for all our departed loved ones. Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo ngayong mga araw na ito, madalas kung kayo po ay nanonood ng TV o kaya sa social media, ito po yung araw po ng katakutan, no? Yung Halloween ang tawag nila, no? Yung takutan, yung mga multo, mga halimaw, yung mga bagay na kakaiba, mga supernatural. Kaya nakakalungkot na ang All Souls Day ay naging pong araw ng katakutan. Ang totoo po niyan, ang All Souls Day ay karugtong po ng All Saints Day, November 1 and November 2. Ang dahilan po niyan, ito ay paalala sa atin na tayo pong lahat ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Maging sa lupang ito o sa kabilang buhay, mag-anak, magkakadugtong. Tayo po ay may kinalaman sa bawat isa. Kaya nga po, ngayong All Souls Day, atin pong pinapanalangin ang lahat ng ating mga yumaong mahal sa buhay. And even po yung mga taong nakalimutan na, yung mga tao pong wala nakaalala. Ang araw pong ito, ang mga misa po ay para alahanin ipagdasal ang mga yumao. Whether po may pangalan man sila o wala. At ito po ay karugtong noon pong kahapon, All Saints Day, na yung mga santo naman, mga banal naman, they are continually praying for us while we are still here on earth. Kaya nga, hindi ba, yung mga santo, every time we call or invoke their name, we say, pray for us. Mga minamahal, pero ang tanong po sa atin ay, bakit nga ba yung araw pong ito, All Souls Day, naging araw po ng katakutan? Marahil ang ating iisip ay, kasi Father, kamatayan. Yung mga tao pong namatay. Meron po ang isang taong one time ay dinalaw. Siya po ay medyo mahina na. May sakit na po siya. At kinukumusta ko po siya kasi nga yung mga anak ay worried na baka daw yung taong ito, yung kanilang tatay, ay mamayapa na. Baka daw maiksi na lang ang buhay. Kung kaya yung mga anak, medyo mayroong takot. Pero po yung taong ito, after po i-anoint, kinukumusta ko po siya. Ang sabi niya sa akin, alam mo Father, excited na ako. Sabi ko, bakit naman po kayo excited? Kasi ako po'y maingat minsan pag may mga sick call yung mga pari. Maingat po kami na pag-usapan kaagad yung topic ng kamatayan. Kasi maari po minsan yung pamilya o yung tao mismo ay hindi pa handang pag-usapan ng topic na ito. Pero yung taong ito, siya mismo ang nag-float, siya po mismo ang nagsabi sa akin na, Father, ako po ay na-excite na rin po na alam ko, malapit na po ako sa buhay na ito. Baka po, mamatay na rin po ako. Sabi ko, bakit naman po kayo excited? Ang sabi niya sa akin, kasi Father, malapit ko nang makita ulit yung asawa ko. Malapit ko nang makita ulit yung asawa ko. Tunay nga, sa kanya po, klarong-klaro sa kanya, ang kamatayan ay hindi po ang katapusan ng lahat ng bagay. Hindi po katapusan ng mundo. Talo ka na, wala nang halaga ang buhay na ito. Pag mamatay ka, hindi po. Dahil nga po, kay Kristo, ang ating Diyos, ang ating Panginoong namatay at muling nabuhay, ang ating pong buhay ay hindi nagwawakas sa mundong ito. Ang kamatayan ay tulay tungo sa kabilang buhay. Sa buhay na walang hanggan, kung saan naroon po ang mga taong maaring nauna na po sa atin. Ang mga tao po siguro matapos na malinis, no? They were in purgatory, they were purified in purgatory. Sila po ay nakapasok na doon sa langit at nag-aantay po sa atin. Hindi po ba napakagandang isipin every time we celebrate All Souls Day, hindi po ito dapat katakutan. Ang kamatayan ay hindi isang bagay na dapat nating ikalungkot. Opo, at some point, gaya po ng lahat ng pagkakataon, may umaalis sa ating piling. Nakakalungkot pero huwag makalimot dahil po sa kamatayan, mayroon pong daan tungo sa buhay na walang hanggan kung saan tayong lahat magkikita-kita sa panahon ng Diyos. Ito po ay isang magiging grand reunion. Ang lahat ng mga ating mga mahal sa buhay na nauna, naroon po, naghihintay. Maari pong we have been praying for them or they have been praying for us. Ang punto, dahil kay Kristo,
Sa iisang Panginoong mayroon tayo naging bahagi ng kanyang iisang katawan. Tayo po ay bahagi niya, maging sa buhay na ito o sa kabilang buhay. Kung kaya, ang kamatayan sa atin pong mga Katoliko, mga Kristiyano, ay hindi na po kinakatakutan. Ang sabi nga po ni San Pablo, "Death, where is your sting?" Nasana ang iyong bangis, kamatayan, sapagkat ikaw ay nagapi, natalo na ni Kristo. Mga minamahal, samahan niyo po ako ngayon pong araw na ito as we pray for all the souls in purgatory, as we also remember all our loved ones. Nawa po, it would give us hope that every time we think of death, sa tuwing kamatayan po ating naiisip, sana po ito'y hindi magbigay ng katakutan o huwag mag-alis sa atin ng pag-asa. Bagkus, magkaroon ng excitement, ng pag-asa, dahil po may mga nag-aantay sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Tayo po yumuko. Panginoon, sa iyo pong kamatayan at muling pagkabuhay, kaming lahat ay nagkaroon ng pag-asa na ang buhay sa mundo ay hindi ang katapusan ng lahat ng bagay, na pag kami mamatay, ang mundong ito ay wala ng halaga. No, Panginoon, habang kami ay nasa mundong ito, tunay nga kami makasunod sa kayong kalooban. Nang sa gayon, kami rin ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Panginoon, huwag nawa naming katakutan ng kamatayan. Huwag nawa itong ikasira ng aming pag-asa. Bagkus, magkaroon ng tuwa at excitement sa aming buhay, na ang iyong pangako mayroong katuparan, na mayroong buhay na walang hanggan sa kabila, kung saan ikaw ay ang naghanda para sa amin. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang lahat ng aming mga mahal na yumao. Sa iyong takdang panahon, sila po iyong papasukin sa iyong kaharian sa kalangitan. Ang lahat po ng ito ay aming idadalangin sa iyong ngalan, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpala po sa inyong All Souls Day.